Uy, ayan na, naka-live na tayo. Akala ko hindi pa ready mga kababayan. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat dito, no, sa Cayman Islands, at magandang umaga doon sa mga nasa Estados Unidos. At magandang gabi naman po mga boss Chief Amo Sir. Diyan po nasa Pilipinas mga boss Chief Amo Sir. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Aba, live na live po tayo. Ano po? At yan nga, nabuenamanuhan tayo ni Sir Rogelio de la Cruz ng pagiging miyembro nitong ating channel mga kababayan. Shout out po doon sa mga kanina pa po nag-antay ha. Paumanhin po at medyo na-late po ng gising ang inyong lingkod mga bossing. Alam nyo na, kaya tayo naka-shades, tinatakpan yung mga muta mga bossing. Nandiyan na si Sir Paulo, si Ma'am BG Badjola, si Delia Rosario, si Alonly TV, buong Cereza Force family. Nandiyan din po si Ma'am Neng Gigi at si Ma'am Chris Rose. Nandiyan din si Shiro Kansaki, si Ralis Carlenga, si Salt ER. Sino pa nandiyan? I am Batman. Si Chaicher nandiyan, yung ano ng Cereza Force, yung founder ng Cereza Force. Game na ho mga kababayan. Mamaya ko na isa-shoutout yung iba. Umpisahan lang ho natin mga boss Chief Amo Sir. Dito kay Leandro Lebiste, medyo malapit-lapit na din po ito mga kababayan. Kaya po kung ano-ano na yung ginagawa at ipinapakita na walang mga katorya-torya, malapit-lapit na po ito mga bossing, no? At yung 24 bilyones, hindi natin alam kung saan ay hindi, madaming pera ito. No, madaming pera ito, kaya yung 24 bilyones, baka yakang-yaka iyon ni Leandro Lebiste. Pero dapat bayaran na kung meron talagang hinihingi yung Department of Energy. Pakinggan mo muna natin mga bossing. Sa aking kababayan Ryan Santos Recto, sinabi mo na hindi totoo ang sinabi ko tungkol kay Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Pero bakit? Ano ba yung pinapakita na yan? Tingnan nga natin. Nakuha namin ito doon sa page mismo nitong si Leandro Lebiste. House of Representative, May 7, 2026. Representative Recto Amado Carlos King Guerrilla, resolution condemning the baseless, malicious, and irresponsible allegation against Executive Ralph Recto and Governor Vilma Santos made by Leandro Lebiste. Totoo naman, Brad Ng tokwa ka, wala ka naman ipinapakita na ebidensya. Puro ganyan ka lang. At alam mo, Leandro Lebiste ha, ramdam at alam namin kung bakit ka nagngangangaw ng ganyan para matakpan itong hinahabol sa iyo ng Department of Energy. At tingnan mo, bigla mo na lang iniwanan yung Cabral files mo, di ba Ma'am Neng Gigi? Relax lang habang nagkakape. Bigla na, wala na! May naririnig pa ba tayo kay Leandro Lebiste patungkol doon sa Cabral files niya? Iniwanan niya na mga kababayan dahil walang naniniwala. At ngayon, lipat siya doon sa panibago na panggugulo at paninira para hindi po bumungad sa mamamayang Pilipino yung 24 bilyones na hinahabol po ng Department of Energy. Diba? Ganun lang naman po ito. At ako ho ay naniniwala mga kababayan na kapag ka etong kay Recto at kay Vilma Santos ay hindi na naman po nagtagumpay, hahanap ng panibagong mabibiktima itong si Leandro Lebiste para patuloy pong mapagtakpan at hindi sumambulat sa publiko yung sular-sular niya na issue. Di ho ba? Tuloy. Bakit hindi mo binanggit si Congressman Edwin Garjola? Totoo ba ang aking speech tungkol kay Garjola at kumastos ba siya para sa kampanya ninyo at ni Gov. Vilma? Dahil ang aking speech ay tungkol sa koneksyon ng mga Recto at Garjola. Brad, simple lang. No, ganito lang. Para mapaniwala mo kami, labasan mo kami ng ebidensya nung sinasabi mo na ginastusan sila bank transaction, mga GCash, at kung ano-ano pa, resibo. Alak ng puta naman, hindi kami puubra o hindi kami maniniwala doon sa pachismis-chismis lang. Pang DDS at pang mga utu-utu lang yan. Hindi kagaya namin. Di ba? Para umabot yan at talakayin dyan sa Kongreso na gusto mong mangyari, latagan mo ng ebidensya.
Kung iniwasan mong banggitin si Garjola, hindi nasagot ang laman ng aking speech. Sa dami kasing pictures at videos, nakikita na kasama ninyo si Garjola sa kampanya at nasabi rin niya na siya umano ay gumastos. May Facebook post din si Garjola tungkol sa pagpupulong nila ni Ralph Recto upang pag-usapan ang mga kalsadang magduduktong sa buong Batangas. Kaya nais ko ring itanong kina ES Recto at Gov Vilma kung bakit madalas manalo sa biddings sa Batangas at Lipa ang mga kumpanyang konektado kay Garjola na inimbestigahan ng ICI bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor sa Kongreso. O, yan na naman pala eh. Meron ka ng meron ka ng tinatahak eh. 'Di ba? Kumbaga, ang gusto niya ang gusto niya sabihin dito, mga kababayan, si Garjola, kontraktor at pumopondo sa mga dito kay Recto para yung mga trabaho, mga proyekto mapunta doon sa construction company ni Garjola. Latagan mo na lang kami ng ebidensya. Ano? Yun na lang ang kulang mo. Pagka nailabas mo yun, baka maniwala pa kami sa inyo. No? O baka maniwala pa kami sa iyo. Kaso, ito yung mas nakikita namin na agenda mo, boss eh. Oh. Etong, tingnan mo, asa na ba yung just in na yun? Oh. Ito yung nakikita nating agenda niya na gusto niyang pagtakpan ho, mga kababayan eh. Ano sabi ng DOE dito? Chief files complaint against Leandro Lebiste. Mukhang may kulong dito si Lebiste, mga kababayan. Bakit? Oh, DOE Secretary Sharon Garin has filed a complaint before the DOJ against Batangas Representative Leandro Lebiste and several director of Solar para sa Bayan Corporation. Iyaan yung sinasabi na hindi mo nagampanan. 2% lang ang naibigay ninyo. Siguro ho, mga kababayan, kung ito ay nagampanin nila at tumuloy-tuloy ho. Baka yung problema natin sa pagtaas ng mga gasolina, hindi masyadong problema 'yon. Yung pagtaas ng pagtaas ng mga kuryente, baka hindi po masyadong problema 'yon. Kasi maaari at posibleng makuha dito sa sular-sular ni Boy Sular. 'Di ba? Basahin ko pa. The complaint alleged violation of the Public Service Act due to the company failure to fulfill its obligation under its legislative franchise when the legislative franchise was granted in 2019, no? Panahon ni dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na malapit sila diyan sa mga Duterte, no? SPBC o Solar para sa Bayan had no single project. Utang inang yan.